Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, special naman to. Susuriin po natin ano nangyari sa mga dilawan. No? Lumabas na po yung bagong survey ng Magdalo, no? Yung Magdalo mismo, yung grupo po ni Trillanes, no? Nag-survey po at laglag po lahat ng mga dilawan sa senatorial survey. Sabi ko nga, ano nangyari sa mga dilawan? Di ba ito yung inaabangan nilang pagkakataon para sila makalusot, no? Yung pagtitirahan ng mga Duterte at mga Marcos supporters. Pero hindi po sila nakinabang, no? Wala po silang pakinabang. Okay, pag-usapan din po natin, ito po kino-question ni Senator Amy Marcos. Yun pong pahirapan, no? Bakit kinakailangan pahirapan sa form ng COMELEC yung mga gustong bumawi ng kanilang mga pirma. Pag-usapan din po natin ito pong mga atake nila kay Sara Duterte. Sa mga achievement ni Sara Duterte ay inaatake po nila at ginagawan po ng mga fake news. Actually, panay fake news lang naman po ang atake talaga nila kay Sara Duterte. Pati po yung confidential fund, wala naman po silang atake. Speaking of confidential fund, lumabas na po yung COA year-end report at napakalinaw po, no? Pinature pa po to. Pilit pong pinipiga ng Philippine Star. Kunwari, may anomalya, pero binasa ko po yung article ng Philippine Star sa kasawiang palad, no? Yung pong hinihintay nila, matagal na nila hinihintay. Buhat po na nagsimula sila sa COA. Yan, yung sinabi po nila yan na sana yung COA imbestigahan. Naglabas na po na year-end report. Sa kasawiang palad ng mga detractors ni BP Sara, wala pong nakitang anomalya ang COA. Ulitin ko po, walang nakitang anomalya ang COA sa confidential fund ng Office of the Vice President. Pag-uusapan din po natin, ito po, nakakatawa po tong mga again, no, mga BBM and Tambaloslos supporters. Naglabas po sila at galit na galit. Mas mataas pa raw po yung biyahe ni mas marami pa raw yung biyahe ni Pangulong Duterte kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos noong first 18 months. Ano po ang epekto nito? Meron po ba tong katuturan? Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Unahin na natin to, no? Umaangal po si Senator Amy ngayon dahil narito po siya yung dumadalaw po sa mga komunidad. Tinitignan niya po yung pagbawi. Ayaw talaga ng mga senador sa PI, di ba? Gusto po nilang mabawi ng mga tao yung kanilang mga pirma para makasigurado na hindi na po matuloy ito balang araw yung pirma. Alam nyo, crucial po ito. No? Crucial po yung, kaya po nagmamadali yung, antansya ko dyan, kaya nagmamadali yung House of Representatives na ngayon na, ipasa na natin tong PI, ngayon na rin. Tapos magkaroon na tayo ng election. Ang target nila, magkaroon ng election na para before yung 2025 election. Kasi nga, pag nagkaroon po ng 2025 election, makikita po natin yung pasok ng mga bagong lumang senador. Ano po yung ibig sabihin natin ng bagong luma? Marami pong mga datihang senador na mas matatapang kaysa sa batch ngayon ng mga senador yung papasok. At baka hindi nila makontrol. Baka mapalitan si Subiri bilang Senate President. Hindi na nila kakayan-kayanin. No? Yun po yung bakit po tulak sila ng tulak? Hindi, di ba? Parang senador, no? Baka mas matapang na senador yung pumasok. At kaya ang susi po talaga rito, kita nyo po, no? Hindi po nila binibitawan. Wala pong bumibitaw dito sa People's Initiative. Kaya dapat, masiggasig din po yung mga tagapagtanggol ng konstitusyon na talaga yung People's Initiative. Kasi baka bumigay yung Senado, tumigil sila. Pero mukhang hindi kaya ni Subiri si Manang Ahim. Yun lang, no? So ngayon, tignan po natin, no? Alam niyo po, importante po to na meron kasing aral dapat na natututunan dito tong kasalukuyang administrasyon. Yung aral sa mga dilawan, no? Tagagatong sila, no? Tagagatong sila niyan, eh. Sila yung may malaki yung intention talaga nila noon na
bumagsak tong unit team. Yung kumbaga magkahiwa-hiwalay tong unit team. Yan yung ano nila eh. Yan yung pinakapangarap ng mga yan. Ngayon, yung pangarap nilang bumagsak yung unit team, talaga nagkakasira na. Pero anong susunod nilang gagawin? Hindi po automatic eh. Akala nila pag bumagsak yung unit team, mag-aaway yung Marcos at Duterte, akala nila sa kanila nalilipat. Baliktad po ang nangyayari. Na unti-unti sila nalulusaw at sila po ay parang kinakain nung grupo ng mga Marcos. Tignan po ninyo, meron na rito sa Twitter. Mukhang kinukumbinsi po nila yung mga kasapian nila na sumapi na. Ito po yung mga pahayag ng mga dilaw, no? Kailangan lang rin natin eh. Kaya sila in return, na-influensyahan po nila yung mga pag-iisip ng mga Marcos supporters. Parang dilaw na eh. Ito po mga dilawan po to nagkukwentuhan. An unholy alliance with Marcos because he's the lesser evil compared to Duterte. You have got to be kidding me, right? There's no lesser evil between two families. They're both evil, period. So, ang pinag-uusapan po pala ngayon ng mga dilawan, yung pakikipag-alyansa nila sa tinatawag na lesser evil, no? Sa tingin ng mga dilawan, yan, dilawan kakamping, isa lang namang grupo yan. Sa tingin nila, lesser evil tong mga Marcos kumpara sa Duterte. Kaya dapat, kung may papanigan tayo, dito tayo sa mga Marcos papanig. Kasi palpak yung strategy nila na parehas pa rin tirahin. Mukhang maraming ayaw makipag-alyansa. Kaya matutunaw po sila. Matutunaw tong mga dilawan talaga. Wala na sila, lasog-lasog na. Katunayan, hindi po nila nasamantala yung pagkakagulo na unit team. Ito po yung resulta ng survey. Okay, ito po yung survey ng Magdalo, no. Kaya pala hindi tatakbo si Trillanes. wala siya sa survey. Tulfo, number 1, Erwin po. Number 2, Soto. Number 3, Duterte, Digong. Number 4, Cayetano. Number 5, etong bago rito, no. Ben Tulfo pumasok sa number 5. Number 6 po si Bongo. Number 7, Ramon Bong Revilla. Number 8, Pacquiao. Number 9, Lacson, Ping Lacson. Number 10, De La Rosa. Number 11, Aimee Marcos. At number 12, Lito Lapid. So, lahat po ng mga pambato po ng dilawan. Kasama ka sa paglubog na. Nakakaawa ba ako? Domingo Mirasol. Naawa ka sa akin pero na-master po nila yung inira. Pero hindi sila nakapag-produce ng mga agon leader, no? Yung mga leader nila si Leni, alam mo si Leni, tsaka si Kiko, kahit na nung vice president pa, wala talagang kakayahan. No? Hindi talaga siya leader na yung may kakayahan siya lang po yata yung vice president na nalusaw yung Liberal Party nung panahon niya, di ba? Wala talagang kakayahan, hindi niya talaga kayang mag-lead. Kasi traditionally, lahat ng mga vice president, ang lakas po niyan eh. Di ba? Ang lakas po niyan kahit sa mga survey. Si Leni Robredo lang po. Tignan po ninyo. Meron palang mahina na vice president pero hindi po siya tumakbo eh. Si Doy Laurel. Kaya lang, ang pagkakaiba ni Doy Laurel, hindi siya tumakbo na presidente. Lahat po traditionally, ang lalakas po eh. Siya lang po yung palusutin na ipalusot na vice president. Hindi po siya marunong magpalakas. No? Katunayan, yun na lang eh. Ang problema ng mga dilawan, nag-stick sila kay Leni. Hindi nila naisip na noong si Leni ay vice president, hindi niya nga kaya na magpalakas ng Liberal Party, kundi nawala talaga yung Liberal Party nung panahon ni Leni na siya ay vice president. Yun talaga eh. Tapos hindi sila nagkaroon ng clue dun, no? Hindi nagkaroon ng clue yung mga dilawan. Si Leni pa rin yung kanilang ginawang pambato. Is either wala talaga silang makuha. No? Ang alam ko nun, si Isko, very willing siya yung maging nila, standard bearer nila. Pero instead na si Isko ay kunin nilang standard bearer, partner ni Leni o kung sino pa man, hindi ganun ang ginawa nila eh. Siniraan na lang nila si Isko. Na-master nga nila, kaya bagsak si Isko eh. Na-master nila yung paninira, pero hindi po nila na-master yung paano mamuno. Yan yung problema nila. Kung ganun ba? Okay. Punta tayo rito, no? Ngayon, bakit natin tinitalakay ito? May matututunan kasi dapat dito yung mga
may matututunan dapat sa mga dilawan, no? Kasi ano ba yung ginawa ni Lenny for the last 6 years? Bakit hindi siya bakit hindi niya na popularize yung sarili niya? Bakit hindi siya nanalo sa madaling salita? Eh wala naman siyang ginawa kundi banatan yung very popular. Wala siyang ginawa kundi banatan yung si Duterte at yung tatay ni Bongbong Marcos. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman